COMELEC Bangaldan nag-issue na ng notice sa mga kumandidato na hindi pa nagsusumite ng kanilang sose. Narito ang report. 2 linggo matapos ang eleksyon, nagbigay na ng notice ang COMELEC Bangaldan sa mga kumandidato sa katatapos na national midterm elections. Nakasaad sa notice ang paalala sa pagsusumiti ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Although alam na rin ng mga kandidato, but since it is required by us to notify them personally ulit, mag-notify na ulit kami through written communication para wala na talagang dahilan para makalimutan pa nilang mag-file. Kung tutuusin, hindi naman na raw dapat na palalahanan pang mga kumandidato na nalo man o natalo. Responsibilidad nila ito simula nang sila'y naghain ng Certificate of Candidacy noong October 2024. Malinaw rin sa batas ang paghahain ng SOSE 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Ayon sa COMELEC Region 1, kukonti pa lang sa mga kumandidato ang nakapagsumiti ng SOSE. Hindi pa gaano karami kasi alam mo naman yung mga Pilipino mahilig sa mga last minute. Pero may mga nauna na kasi sa kanila naman ay kung mauna silang mag-file, mas maganda dahil may review pa yung kanilang mga ipinail. Giit ng COMELEC, makaapekto sa mga kumandidato sakaling hindi sila magsumiti ng SOSE. Para sa mga nanalong kandidato, bagamat naiproklama, hindi sila makakaupo sa pwesto kung hindi sila makapagsumiti ng SOSE. Sa mga kandidato naman na hindi nanalo, pagmumultahin ang hindi makapaghain ng SOSE sa unang pagkakataon, habang posibleng mapatawan ng perpetual disqualification ang hindi makapaghain sa pangalawang pagkakataon. Sa June 11, 2025, ang huling araw o deadline ng filing ng SOSE. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.